kami iyong pangaralan upang aming matutuhan ang salitang bumubuhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea, matapos tahakin ng lupain ng Decapolis. Dinala sa kanyang isang lalaking bingi at utal. Ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos lumura at hinipo ang dila nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga. At sinabi sa tao, Ephata, ibig sabihin, mabuksan. At nakarinig na ito, na wala ang pagkautal at nakapagsalita ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kanino man. Ngunit kung kailan sila pinagbabawalan, ay lalo naman nilang ipinamalita ito. Sila'y lubhang nanggigilalas at ang wika, anong buti ng lahat ng kanyang ginawa? Nakaririnig na ang bingi at nakapagsasalita ang pipi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. At palakpakan po natin ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, tayo pong lahat ay nananalangin sa Diyos. Marahil kaya nga tayo pumunta sa simbahan ng Quiapo ngayong araw ng Biyernes ay dahil gusto nating manalangin. Pero paano po ba natin naiintindihan ang salitang panalangin? O paano nga ba tayo nananalangin? Marahil sasabihin ng ilan, Father, kapag nananalangin po kami, humihiling kami sa Diyos. Humihiling kami na kami gabayan, humihiling kami protektahan, at humihiling kami ng grasya at biyaya mula sa Diyos. Pero paano nga ba talaga mga kapatid ang manalangin sa Diyos? Una, dapat ang panalangin natin ay nagbibigay papuri sa Diyos. Tandaan natin mga kapatid, na kung anuman ang meron tayo sa buhay na ito, ay dahil meron tayong Diyos na makapangyarihan. Kung anuman ang meron ka, hindi lang dahil ikaw ay magaling. Dahil tayo ay may Diyos na tunay na makapangyarihan. Kaya nararapat lamang na sa ating pagpupuri, kinikilala natin ang Diyos na tagapaglikha. At pagkatapos natin bigyang papuri ang Diyos, ano ang dapat nating gawin? Humiling ng pagpapatawad sa Diyos. Humiling ng kapatawaran sa Diyos. Sana ho sa buhay panalangin natin, inaamin natin, nagsisisi din tayo sa mga pagkukulang at nagagawa nating pagkakasala sa buhay. Sa buhay panalangin natin, dapat laging nandoon ang panghingi ng kapatawaran. Dahil lahat naman po tayo nagkakamali. Lahat po tayo nagkakasala. Lahat po tayo nadadapa. At kung lahat tayo ay nagkakasala at nadadapa, dapat nandoon din
ang pagsisisi at paghingi ng kapatawaran. Pangatlo, sa ating buhay panalangin, dapat nandoon ang pagpapasalamat. Huwag nating kakalimutan mga kapatid, na ang buhay natin ay buhay na biyaya mula sa Diyos. At kung ano man ang meron tayo, ay dahil ang Diyos ay mabuti, ang Diyos mapagbigay, ang Diyos puno ng pagpapala at grasya sa atin. At kung gano'n na lamang ang Diyos, huwag tayong makakalimot magpasalamat. At panghuli, sa buhay panalangin natin, diyan tayo humihiling. At alam natin sa ating paghiling mga kapatid, ang Diyos ang kumikilos. At sa pagkilos ng Diyos, alam ng Diyos kung ano ang nakakabuti at nararapat para sa atin. Una mga kapatid, sa ating panalangin, tayo ay nagbibigay papuri, nagsisisi sa ating pagkakasala, nagpapasalamat at humihiling. Yaan ang buhay panalangin. Ganyan ang manalangin. Pero kung titingnan natin mga kapatid, ang panalangin o ang buhay panalangin ay hindi lamang sa pananalita. Kasama sa buhay panalangin ang pagsasapuso. At sa pagsasapuso, dapat nakikita sa ating pagkilos at paggawa. At paano natin malalaman ang pagkilos at paggawa ng ating panalangin? Kung bubuksan natin ang ating mga tenga upang makinig sa tinig ng Diyos. Dahil ang tinig ng Diyos ang magdadala sa atin sa tamang landas. Ang tinig ng Diyos ang magdadala sa atin sa mabuting landas. Bakit maraming mga tao ang naliligaw? Dahil baka hindi na marunong makinig. Sa atin pong unang pagbasa, mula kahapon hanggang ngayon, napakinggan po natin ang kwento ni Solomon. At ano ang kwento ni Solomon? Pinili siya ng Diyos. At sa kanyang pagkapili ng Diyos, nandoon yung kanyang pagbibigay-pugay sa Diyos. Nandoon yung kanyang buhay panalangin sa Diyos. Pero nung siya ay tumatanda, mas pinakinggan niya hindi ang Diyos, kundi yung kanyang mga asawa na maniwala sa Diyos-Diyosan. At ano nangyari kay Haring Solomon? Naligaw ng landas at pinarusahan ng Diyos. At ano ang parusa kay Haring Solomon? Na ang kanyang kaharian ay magkakawatak-watak. Ganun din mga kapatid sa ating buhay panalangin. Hayaan natin na mangusap sa atin ng Diyos. Hayaan natin ang mahal na pong Jesus Nazareno ang minsan mangusap sa atin sa katahimikan at mapakikinggan natin siya upang ang buhay natin ay maging buhay na kaaya-aya para sa Diyos. Buksan natin ang ating mga tenga at pakinggan natin ang Diyos. Buksan natin ang ating mga puso at pakinggan natin ang mahal na pong Jesus Nazareno. At siya mismo ang magdadala sa atin sa mabuti at tamang landas. Kung ayaw nating maligaw sa buhay na ito, kung ayaw nating maligaw sa buhay pagkakasala at pagkakamali, makinig kay Jesus. Makinig sa Diyos. Dahil ang taong marunong makinig, tunay na pagpapalain ng Diyos. Ang taong bukas ang puso at tenga sa tinig ng Diyos, makatatanggap ng biyaya at pagpapala mula sa Diyos. Kaya mga kapatid, kapag tayo ay nananalangin, huwag lang tayong salita ng salita. Kapag tayo ay nananalangin, makinig. Buksan ang puso, buksan ang tenga. At hayaan natin na sa buhay natin, maisabuhay natin ang tinig
ni Jesus, ang tinig ng Diyos. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, yan po ang dasal natin sa mahal na pong Jesus Nazareno. Buksan mo po, mahal na pong Jesus Nazareno, ang aming tenga, ang aming puso, upang mapakinggan ka namin at maging kaaya-aya at karapat-dapat ang buhay namin dito sa lupa. Amen.